Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ako po si Pastor Nilo Flores ng Philippine Christian Baptist Church. Muli po tayong magpapasalamat sa Diyos dahil po sa ating dahil po sa ating mga pagpapala na tinanggap mula sa Panginoon. Kaya huwag po natin kalimutan ang magpasalamat sa Diyos. Kaya sa gabi ito, sa ating pong devotion, ang ating pong talata ay makikita sa Matthew chapter 7, verse 21 up to 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito po ang ating pag-aralan ngayong gabi. At bago po tayo magpapatuloy, tayo po ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Yuko po natin ang ating mga ulo. O makapangyarihang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa gabing ito na aming pong nabasa ang iyong salita patungkol po sa kaligtasan, kung paano po kami makapunta sa langit. Tulungan niyo po kami sa gabing ito na maunawaan po namin ang iyong salita. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga sumusubaybay sa online, sa aming pong online devotion. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman. At ang panalangin ko po, O Diyos, na marami pong maligtas sa pamamagitan po ng online devotion. Linisin niyo po ang aming puso't isipan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami, banal na Espiritu, upang maunawaan po namin ang mensahe sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po na Jesus. Amen. So, sa muli po, at ang ating pong paksa sa gabing ito, nais ko pong malaman natin how to go to heaven. Paano po tayo makapunta ng langit. Ang sinabi po dito sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So hindi po pala lahat ng mga tao na bukang bibig ay Panginoon ay makapasok sa langit. Kaya marami pong mga tao ngayon bukang bibig Panginoon, Panginoon, pero hindi po nila tiyak at hindi po nila alam kapag sila po ay mamatay na, hindi pa po nila sigurado at hindi pa po nila alam kung saan sila patungo. Ang karamihan po ang kasagutan, kung mabuti yung gawa mo, pupunta ka ng purgatorio. So, ibig sabihin po, hindi po sila sigurado. So sa gabing ito, nais ko pong makatulong sa inyo, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa online, habang buhay po tayo may pag-asa. Ang problema po, pag tayo po ay namatay na, hindi na po natin alam kung saan po tayo papunta. Pero habang buhay pa po tayo, kailangan siguruhin po natin o tiyakin ang ating kaligtasan. So, bakit po kaya ang tao ay hindi sigurado kung sakaling siya po ay mamatay ay papuntang langit? Unang sagot, ayon po sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So tama po, ang tamang sagot ay makikita lamang po sa Biblia. Ito po ang makakasagot sa ating pong mga matagal na pong mga katanungan o kuro-kuro. Kaya po sa gabing ito, para malaman natin ang kaligtasan, kailangan nating pag-aralan ang Biblia.
So ang sabi po dito sa Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. The first reason why man hindi po niya matiyak o hindi po niya alam ang kanyang kaligtasan kapag siya'y namatay, because man is a sinner. Lahat po ng mga tao ay makasalanan. Yan po ang dahilan kung bakit ang tao ay hindi makakapasok sa langit. Ayon po sa Biblia. Atin pong mabasa dito sa Revelation chapter 21 verse 27. Ito po ang sinabi ng Biblia. Kailangan mabasa natin, kailangan malaman natin kung paano po tayo maligtas. So ayon po sa may Revelation chapter 21 verse 27. Ito po ang sinabi ng Biblia. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So ayon po sa talata na ating pong binasa, mga minamahal, hindi po makakapasok sa langit ang mga karumal-dumal. Hindi po makakapasok ang lahat ng mga kasinungalingan, ang mga nagsisinungaling. So kung ating pong i-analyze, hindi po tayo makapasok sa langit dahil makasalanan po tayo. So lahat po ng tao ay makasalanan. Nung nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, ay righteous and holy. Dahil po sila ay natukso, nagiging sinner sila. So, ngayon, ano kaya ang bayad ng kasalanan? So, dapat malaman natin to. Ayon po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, dahil po ang tao ay makasalanan, ang bayad daw po ay kamatayan. May dalawang klaseng kamatayan. Number one, physical death. Yung physical death sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. The separation of soul and spirit from the body. Yan po ang meaning ng physical death. Halimbawa, pag ang tao ay na-stroke, natuluyan, humiwala yung kanyang kaluluwa at espiritu sa katawan, ay yan ang tinatawag na physical death. Mamamatay siya. O kaya natulog tayo, tapos na bangungot, di tayo nakagising. So ang tawag yan, physical death. Yung paghiwalay po ng kaluluwa at espiritu sa katawan. So, yung pangalawa, spiritual death. Ang tao, buhay, pero ang kanyang kaluluwa at espiritu hiwalay sa Diyos. Yan ang tinatawag na separation. So, ang meaning ng death means separation. Ayon po sa 1 Timothy 2:5. Sabi doon, 1 Timothy 5:6, ang babae na namumuhay sa kalayawan, siya ay patay habang namumuhay. So, ibig sabihin po, ang tao po na namumuhay sa kalayawan, habang siya ay buhay, siya ay patay na. Ibig sabihin po, kahit anong panalangin niya, hindi po siya mapakinggan ng Diyos. Kasi siya po ay, ang kanyang kaluluwa at espiritu ay hiwalay sa Diyos. So, yan po, yung dalawang klaseng kamatayan. Physical and spiritual. So, kung mamamatay tayo sa physical at hindi pa po tayo nakapaghanda, ay wala na pong pag-asa. Pero habang tayo'y buhay pa, ay may pag-asa pa.
So, good. Ang tanong, dahil po ang tao, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya po bang bayaran ng tao ang kanyang kasalanan? Sabi po sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, hindi po kayang bayaran ng tao. So, meron pong nagbayad. Ayon po sa Romans 5:8. Sabi po dito sa Romans 5:8, ito po ang sinabi ng Biblia, malinaw, sa 8, Romans chapter 5. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So, good news. Mayroon pong nagbayad ng ating kasalanan. Kasi po, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, kaya si Kristo po ang nagbayad. Siya po ang namatay para po sa ating katubusan, para po sa ating kaligtasan. So, si Kristo po ang namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya po ang makapagliligtas sa atin ay walang iba kundi si Kristo lamang. Ayon po sa John 14:6, sabi po doon, ito po ang sinabi po ng Biblia. Sa Book of John, chapter 14, verse number 6. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, ito po ang pagkasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sinuman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So si Kristo lamang po ang daan papuntang langit. So ang daan patungong langit ay walang iba kung hindi po si Kristo. Dahil siya po ang namatay sa cross, nilibing, pagkaraan ng 3 araw, muling nabuhay. So, anong gagawin natin para tayo'y maligtas? Kasi po, si Kristo ay namatay sa cross para sa ating kaligtasan. Number 1, dahil makasalanan tayo, kailangan po nating magsisi ng ating mga kasalanan. Ayon po sa Book of Acts, chapter 3, verse number 19. Maliwanag po dito, ang unang gagawin ng tao upang siya po'y maligtas ay kailangan niyang magsisi ng kanyang mga kasalanan. So ayon po dito sa verse 19, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. So ang requirement una sa tao para maligtas, kailangan po i-acknowledge niya na ang kanyang sarili ay makasalanan. Tapos kailangan niya pagsisiyan ang kanyang mga kasalanan. Kailangan po aminin natin na tayo po'y makasalanan. Tapos po kailangan talikuran natin ang ating mga kasalanan. Yung ibig sabihin ng pagsisisi, pagbabago po ng pag-iisip. Mahalaga po yun. Pagbabago po ng pag-iisip. Ibig sabihin po, kung ang ating iniisip ay makapagligtas sa atin ng mabuting gawa, kailangan na nating palitan yan ng pag-iisip na ang kamatayan lamang ni Kristo sa cross ng Kalbaryo ang makapagliligtas sa atin. Hindi po ang good works, hindi po ang religion, hindi din po ang mabuting gawa. Kung hindi po ay ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kailangan po pagbabago ng pag-iisip, turning away from sin and turning to God. Yan po ang mahalaga. Kaya repentance, importante yan na dapat nating
gagawin sa ating personal na buhay ng mga makasalanan. Pangalawa, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ayon po sa Acts 16:31. Basahin ko po sa Tagalog para po maliwanag, Kasi po mahirap yung wala tayong proof. Kailangan mayroong patunay. Acts 16:31, sabi po dito sa Tagalog. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul sa isang Philippian jailer. So, nagtanong po siya kung paano po maligtas mula po sa kanyang kasalanan. Ang sagot ni Apostle Paul, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. So, bakit po sinabi ni Apostle Paul na para maligtas ang tao ay mananampalataya sa Panginoong Hesus? Kasi po, si Jesucristo po, siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya po isang Diyos na nagpakatawang tao. At siya po ay namatay sa cross. Ang dugo ni Jesucristo, yun ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ayon po sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Basahin ko po. Sa unang Pedro chapter 1 verse number 18. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa kordirong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Kaya po sinabi po ni Apostle Paul na sumampalataya kay Jesucristo at ikaw ay maligtas. Napakaliwanag po ang pagkasabi ng Biblia. Dito po sa mga Gawa 16:31, sabi po dito, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ito yung future, maliligtas ka. Ibig sabihin po, hindi pa po ligtas ang mga tao hanggat hindi po siya magsisi ng kasalanan at manampalataya kay Jesucristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. So, paano magkaroon ng pananampalataya ang tao? Ito po yung process. Sa Romans chapter 10, verse 13. Dito po sa Romans chapter 10, verse 13 up to 17, sinabi ni Apostle Paul, ito yung process, yung kaparaanan upang magkaroon ng pananampalataya ang isang makasalanan na mga nilalang katulad po natin. Ito pong sinabi, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. May process ito. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa kay Jesus na hindi nila napakinggan? So mahalaga dito yung nakikinig. At paano silang mga kikinig na walang tagapagpangaral? So, mahalaga po yung mayroong tagapagpangaral. Kasi po pag hindi po natin narinig yung Word of God, hindi po natin na marinig na tayo ay makasalanan, hindi po tayo magkaroon ng pananampalataya. Kasi po ayon sa Romans 10:17, ito pong sinabi, kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig
At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, kailangan po dito yung tagapagpangaral. Kailangan po dito yung makinig ang isang makasalanan sa pagpangaral ng Word of God. So, mahalaga po ang pangaral. Kaya po mahalaga ang buhay ng isang soul winner at isang preacher o isang mayroong knowledge sa Biblia o kaligtasan. Paano ka magbahagi ng kaligtasan kung ikaw ay hindi ligtas? Kaya pangalawa, kailangan po manampalataya ang isang makasalanan kay Jesucristo. Bakit po kay Jesucristo mananampalataya? Kasi siya lang po ang tagapagligtas, wala nang iba. Ayon po sa mga Gawa chapter 4 verse 12. Ito po ang sinabi ng Biblia. Acts 4:12, sabi po dito, maliwanag, at sa kaninumang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaya po si Jesucristo lamang, pangalang Jesus ang tagapagligtas. Ayon po sa Matthew 1:21. Natupad po ang hula ni Isaiah dito po sa Matthew chapter 1 verse 21. Ang ibig sabihin ng Jesus ay ganito: at siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So saan po tayo liligtasin ng Panginoong Hesus? Sa kasalanan. So kapag ang tao po ay maligtas mula sa kasalanan, hindi na po siya pupunta ng impyerno kapag siya po'y mamamatay. Ang tao po na hindi po magsisi ng kanyang kasalanan, hindi po manampalataya kay Jesucristo, at hindi po siya magkaroon ng pagsisisi, at hindi din po siya magkaroon ng pananampalataya kung walang tagapagpangaral, at kapag hindi po siya nakikinig ng salita ng Diyos. So, yung dalawa na ito, essential ito, mahalaga po ito. Pangatlo, John 1:12. Sabi po dito sa John 1:12, ito ang sinabi ng Biblia. Sa Book of John, chapter 1, verse 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Kaya pangatlo po, kailangan po tanggapin po ng mga tao si Jesucristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan po, mayroon po tinatawag na confession. Tanggapin. Kailangan sabihin mo ng iyong labi. Mayroon kang pananampalataya sa puso at sa isip, tapos tanggapin mo si Jesucristo by faith sa iyong puso at sa iyong isip at buong kaluluwa na si Jesucristo lamang ang regalo o ang tunay na tagapagligtas. Wala nang iba. Katulad po ng isang, mayroon pong kwento, mayroon pong isang ama, may anak po siyang dalaga. So, ang manliligaw ng kanyang anak na dalaga, 10. Pagpalagay natin, 10. Tinanong po ng tatay yung kanyang anak, anak, may boyfriend ka na ba? Alam niyo po ba, ang sagot ng bata niya, wala pa po, daddy, wala pa po. Bakit? Marami ka nang manliligaw, bakit wala ka pang boyfriend? Kasi po wala pa po akong sinagot Wala pa po akong tinanggap. So nakapag-isip-isip yung bata. Sabi niya, pwede na po pala ako mag-boyfriend.
Hayaan mo po, Daddy. Mag-decision na po akong sa out of 10 ay tatanggapin ko na po yung aking mahal. So, to make the long story short, nung tinanggap po niya yung isa, yung siyam, tinapat po niya na hindi na po silang umasa dahil mayroon na po siyang tinanggap. So, sunod na linggo, sabi po ng tatay niya, anak, may boyfriend ka na. Upo, tay. So, ibig sabihin, bakit po nakapagsagot siya? Kasi po, tinanggap na po niya ang isang manliligaw at nag-commit siya, na-engage na sila, na tinanggap niya na nagiging boyfriend niya na dahil siya yung mahal niya. So, ibig sabihin, ang pangatlo na requirement para ang tao ay maligtas, kailangan po tanggapin po niya si Jesucristo by faith sa kanyang puso at sa kanyang kaluluwa at kanyang buong isip, buong pagkatao. Si Jesucristo ang kanyang tanggapin sa kanyang puso. Ito pong sinabi sa Romans chapter 10 verse 9 and 10. Ito pong sinabi ni Apostle Paul. Mga minamahal kong pakikinig at mga kaibigan sa online na sumusubaybay, ito po ay hindi accident na tayo po ay naging magkaibigan at nakapag-access tayo sa online. Ito po ay kalooban ng Diyos. Ito pong sinabi ng Diyos ni Apostle Paul sa Romans chapter 10 verse 9. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Clear? Maliwanag po. Maliligtas ka kapag ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Verse 10, sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So, tatlong bagay lang po para po ang tao ay maligtas. Yan po ang bahagi ng tao. Sa bahagi ng Diyos, kanyang ipinadala si Jesucristo dito sa sanlibutan. Si Jesucristo po ay isang Diyos na nagpakatawang tao at siya po ay namatay sa cross, inilibing, pagkaraan ng 3 araw, muling nabuhay. Yan lang po ang kanyang bahagi. Tubusin tayo mula po sa ating kasalanan. Ang bahagi ng tao, kailangan magsisi siya, Acts 3:19. Pangalawa, kailangan sumampalataya siya kay Jesucristo. Pangatlo, tanggapin po niya sa kanyang puso si Jesucristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Nawa po ay pinaniniwalaan natin to at nawa ay magdesisyon tayo sa gabing ito o anumang oras na mapapanood mo itong Devotion Online 15, kailangan po nating magdesisyon. Naniwala naman po ako, halos lahat ng tao sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pero ito ang very simple na tanong. Nais mo bang tanggapin si Kristo? Kung tanggapin mo po si Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, ang iyong pangalan isusulat sa langit. Ayon po sa Luke 10:20, bagkus magalak dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So kung nais mong tanggapin si Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, ay sumunod ka sa panalangin na ito. Ariin niyo po na kayo po ay
magsisi ng kasalanan, sumampalataya kay Jesucristo, at tanggapin mo po si Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. So, tayo po ay manalangin at saka sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoong Diyos, na aking Ama, maraming salamat po sa gabing ito na ako po ay nakarinig ng iyong mabuting balita. Inaamin ko po na ako po ay isang makasalanan. Ako po ay sumampalataya kay Jesucristo na iyong bugtong na anak, na aking Panginoon at tagapagligtas. Ako po ay sumampalataya na si Jesucristo ay namatay sa cross para sa pagtubos sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, O Diyos, sa aking lahat-lahat ng mga kasalanan. At sa oras na ito, maluwag ko pong binubuksan ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo, Panginoong Hesus, ng aking buong kaluluwa, buong pananampalataya, na aking Panginoon at tagapagligtas. Ibinabalik ko po sa inyo ang aking hiram na buhay. Maraming salamat po. Baguhin niyo po ang aking buhay. Kayo na po ang mag-control sa akin. At ako po ay maglilingkod sa inyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat pong ito ay aking pong dalangin sa matamis na pangalan po ng Jesus. Amen. Congratulations. And maraming salamat po sa pakikinig at sa desisyon. Alam niyo po, hindi po ito aksidente na tayo po ay nakarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa gabing ito. Ang pangako ng ating Panginoong Hesus sa lahat po na tumanggap kay Jesucristo, nagsisi ng kasalanan at sumampalataya, ang kanyang pangalan ay nakasulat sa Book of Life. Congratulations! At saka inanyayahan kitang dahil anak ka na ng Diyos, maghanap pa ng church na nagtuturo ng Biblia, na biblical, naniwala po sa Biblia na Word of God. I would rather suggest na kung may mahanap kang mga local Baptist church, ay subukan mong mag-attend at sabihin mo na inanyayahan kita, ako nag-invite sa iyo, sabihin mo na tinanggap mo si Jesucristo na yung Panginoon at tagapagligtas. So maghanap po tayo ng Independent Bible Baptist Church or Bible Baptist Church or Independent Fundamental Baptist Church. Yan po ang ma-recommend ko na church na nagtuturo ng biblical way of salvation para lumago ka sa iyong pananampalataya. So, huwag mong kalimutan kung ano pong pitsa ang tinanggap mo ang Panginoong Hesus na iyong Panginoon na tagapagligtas. Ako po, tinanggap ko po si Jesucristo last August 20, 1989. And then, after that, the following month, September 9, 1989, ako po ay sumunod sa biblical na bautismo sa tubig. So, bukas ng umaga, atin pong pag-usapan yung eternal security. And then pagkatapos yan,
water baptism. Mahalaga po ang online devotion. Maraming salamat at ibalik natin ang papuri sa Panginoong Hesus. So, ngayon po, tayo po'y manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata. Hindi mo na kailangang sumunod. Ako na lang po manalangin sa inyo. Sa lahat po ng mga sumusubaybay at kapag ikaw ay nakapag-desisyon na tanggapin si Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, pakisulat lang po ang iyong pangalan at sabihin mo na ako po, pastor, ay sumunod sa panalangin ng pagtanggap. So, tayo po'y mag-close sa panalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. O makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga nakikinig, sa mga suporta ng mga mananampalataya at ng mga kapastoran. Ang panalangin ko po sa lahat po ng tumanggap po sa inyo, ingatan niyo po sila at ilayo sa kapamakan. Dalangin ko po na sila po ay magdalo sa isang local Baptist church upang lumago sa kanilang pananampalataya bilang patotoo na sila po ay tunay at totoong anak mo na. Panginoong Diyos, tulungan mo po ang aming mga mahal sa buhay na sila po'y maligtas. Gamitin niyo po itong online devotion. Marami pa pong mga kaluluwa ang marating around the world and especially in Luzon, Visayas, and Mindanao. Maraming salamat po, O God. Binabalik ko po sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pinakamatamis na pangalan po na Jesus. Amen and Amen. So, maraming salamat po kay Pastor David Simong. Maraming salamat po Pastor Joey Sauco. Maraming salamat po Pastor Mario Garingo. Ma'am Nini Dezon, thank you so much. Pastor Ray Palo, thank you for watching. Aquino Chua, thank you for watching. Ma'am Silindonia Tolentino, thank you for watching. Sister Mildred Sarabia Tyson, thank you for watching. To my niece at USA, Massachusetts, Rachel Flores de Rosario Covington, thank you for watching. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless po. Sa muli, ito po ang lingkod ng Diyos dito po sa Philippine Christian Baptist Church, San Miguel, Bulacan, Philippines. Pastor Nilo Flores. Bumabati ng magandang gabi po sa ating lahat and advance happy and prosperous bountifully New Year. Kasi po, mayroon po tayong Panginoon sa puso. Si Jesucristo po ang ating pag-asa. Ang sabi po sa Colossians 2:10, we are complete in Christ. Kaya po, siya lang po ang makapagbibigay sa atin ng satisfaction in life. So, maraming salamat po. Good night po sa lahat.